Unang good news, maha-high blood ka kaagad. Isa na namang malaking kalokohan, malaking katartaduhan na naman ang ginawa ng Department of Agriculture. Hindi ba sila nag-iisip, hindi ba sila gumagawa ng study? Patutunayan natin na itong good news ni Claire Castro na ito ay isang malaking kabobohan. Doble gastos ang gagawin ng gobyerno dito. Ano ba yan? O, pakinggan natin to. Ngiti-ngiti pa si Claire Castro. Oops, naka-pink. Ba't naka-pink ka na naman? Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isulong ang food security at maritime development sa West Philippine Sea, inilunsad ang kadiwa ng Bagong Bayaning Mangingisda o KBBM program. Oh, may KBBM program. Ano ba daw ito? Kalokohan. Sa ilalim ng programang ito ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ipinadala ang MV Mamamalakaya na direktang mamili ng mga sariwang huli mula sa mga ngisda sa Bajo de Masinloc. Bukod sa pagbili ng huli, ay Anong pagbili ng huli? Pagbili ng huli. magbibigay rin ito ng subsidiya sa krudo at yelo bilang tulong sa mga mangingisdang nahihirapan sa transportasyon at iba pang gastusin. Sa unang biyahe pa lamang ng MV Mamalakaya, matagumpay na itong nakabili ng 20 toneladang sariwang isda mula sa mga lokal na mangingisda. Sa KBBM, sama-sama nating itinataas ang dagal ng mangingisdang Pilipino habang pinangangalagaan ang yaman ng ating karagatan para sa kinabukasan ng buong bayan. Kalokohan. So ngayon ang tanong, maganda ba itong ginawa ng gobyerno? So ito yung sitwasyon. Nagpadala ng barko ang gobyerno para mamili doon sa gitna ng dagat ng mga isda sa mga mangingisda. Ay, naku, Diyos ko. Eto, napakasimple ng sagot. ChatGPT, ipasok mo yan. Apakasimple, guys. Ito, oh. So, naglagay ako dito kay ChatGPT ng dalawang sitwasyon. Sabi ko, alin sa dalawang sitwasyon ang mas maganda, mas epektibo at mas makakamura ang gobyerno pagdating sa food security? Pakinggan nyo mabuti itong sagot ni ChatGPT. Apakasimple. Dapat kayong mga nasa gobyerno, gumamit kayo ng ChatGPT. Libre lang din naman to. Kung hindi ninyo kung tinatamad na kayo dito hindi na kailangan ng study ChatGPT. Sasagutin kayo ng diretso. Ito yung unang sitwasyon na nilagay ko. Una, papalaot ang mga mangingisda at iuuwi ang kanilang huli para ibenta sa gobyerno. Okay, papalaot yung mangingisda, uuwi, ibebenta sa gobyerno yung kanilang mga huli. Pangalawa, gobyerno mismo ang pupunta sa mga mangingisda sa gitna ng dagat para bilhin ang kanilang mga huli. Eto yung sagot ni ChatGPT. Apakasimple, guys. Ito daw yung sitwasyon 1. Papalaot ang mga mangingisda at iuuwi ang kanilang huli para ibenta sa gobyerno. Ano daw ang mga bentahe nito? Ang sabi dito, mas mababang gastos sa gobyerno. Hindi na kailangan ng karagdagan na logistik, barko, tauhan, gasolina para salubungin ang mga mangingisda. So, papalaot ang mga mangingisda, iuuwi ang kanilang mga huli, ibebenta sa gobyerno. Ano daw ang bentahe? Mas mababa daw ang gastos ng gobyerno. Diyan pa lang tapos na. Bakit? Kasi gagastos yung gobyerno papunta doon sa kanila. Iuuwi ng gobyerno yung huli. Barko, logistik, gasolina, tauhan, yelo. Doble gastos, guys. Kasi yung mga mangingisda uuwi at uuwi din naman. Bakit hindi nyo na lang hintayin sa pantalan at doon nyo na lang bilhin? Bakit kailangan pang kayo ang pumunta doon? Pupunta kayo doon para magbigay ng krudo, para magbigay ng yelo? Pwede nyo namang ibigay yan bago sila papalaot, mga tanga. Pangalawa, mas sistematikong operasyon. May fixed na lugar kung saan tinatanggap ang huli.
mas madaling o organisa ang imbakan at distribution. Tama nga naman. Kesa naman pupunta pa yung barko ng Pilipinas sa laot, hahanapin pa, pupuntahan pa yung mga barko yung mga sasakyang pandagat ng mga mangingisda isa-isa para bilhin yung kanilang mga huli. Bakit hindi nyo nalang hintayin yung mga mangingisda sa mga pantalan at doon ay maglagay kayo ng isang bagsakan? Doon sa may bagsakan na yan, nandun na rin yung imbakan. Ang tatanga nyo. Kailangan nyo pang pupalaot. Isa-isa pa ninyong pupuntahan yung mga mangingisda doon. Ang tatanga. Mas ligtas daw. Hindi na kailangan ng gobyerno ang makipagsapalaran sa gitna ng dagat. Mas safe pa sa mga tauhan ng gobyerno kasi nandun lang sila. Naghihintay ng mga mangingisda na dadaong at ibebenta sa gobyerno yung kanilang mga huli. Ang tatanga. Ito daw din yung disadvantage ng kapag ang mangingisda ay papalaot at iuuwi yung kanilang huli at ibebenta sa gobyerno. But I think this disadvantage is very easy to fix. May panganib sa post-harvest loss. Habang bumabiyahe pa uwi ang mangingisda, maaaring masira o mabulok ang huli. So ganito daw yung sitwasyon. Ito yung disadvantage daw. Kapag ka uuwi, kunwari, yung mangingisda, nasiraan. So hindi makauwi, nasira yung mga isda. Ito ang counter ko dyan. Kunwari 10 yung mangingisda na yon. Okay, isa lang ang nasiraan sa kanila. Pwede silang magkontakan, nasiraan kami dito, baka hindi aabot yung huli namin, baka masira. Pwede mo bang dalhin na lang yung sa amin at ibenta mo na lang doon? Problem solved. Ito ang problema kapag gobyerno ang pupunta doon at bibilhin lahat ng huli ng mangingisda. Kunwari, 10 mangingisda, barko ng gobyerno, binili lahat ng huli nila. Pag uwi ng barko ng Pilipinas, nasira. So sira lahat ng huli nung 10 na mangingisda na yun. Diba? Diba mas delikado yun? Sa halip na kunwari, 10 na nasasakyang pandagat ng mga mangingisda, nasira yung isa, sabihin na natin hindi nila naiuwi at nasira nga. May 9 pa na makakauwi. Samantalang kapag yung barko ng Pilipinas ay dala-dala lahat nung 10 huli nung mangingisda na yon at yung barko mismo ng gobyerno ang nasila sa kalagitnaan ng dagat at hindi nakauwi, ano mangyayari? Sira lahat nung huli. Walang mapapakinabangan. Kumpara doon sa kung isa-isa nilang iuuwi yung kanilang mga huli, may chance pa na kahit sabihin natin na yung kalahati ay masisira, may kalahati pa rin may iuuwi. Pangalawa daw na disadvantage, hindi tiyak na may bebenta agad ang huli. Maaaring ibenta mula sa mangingisda sa middleman kung wala pang sistema ang gobyerno na mabilis ang bayad. Yun ang problema. Alam natin ang gobyerno mahirap singilin o mahirap magbayad. Bakit? Kasi ang dami pang paperworks. Kesa sa middleman, pagpunta doon, gusto ko yan, ikilo mo yan, magkano yan? Pak, bayad ka agad. So, ano ang pwedeng gawin ng gobyerno? Ayusin ninyo ang sistema ninyo. Meron dapat kayong nakahandang pambayad sa mga mangingisda pag daong pa lang nila. Ang sisimple, pinakomplikado nyo pang mga hayop kayo. Ito yung sitwasyon na pangalawa. Gobyerno mismo ang pupunta sa mga mangingisda sa gitna ng dagat para bilhin ang huli. Ano daw ang mga bentahe? Mas mabilis ang procurement at preservation. Mabibili agad at mapoproseso agad ng gobyerno. Less chance masira ang isda. Paano nga? Kung yung barko na yun, hindi naman processing plant yung nasa loob. Katulad na lamang ng mga ng mga kumpanya ng sardinas. 'Di ba? May mga barko ng na napanghuli nila at doon pa lang sa barko nila mismo huli, process ka agad. Yung sa barko,
Hindi naman ito processing eh. Barko naman ito ng Coast Guard eh. So, yung bentahe na to, I don't agree. Kasi nga, gaya na sinabi ko kanina, paano kung nasira yung barko na yun, pauwi ng Pilipinas, dala-dala lahat ng huli ng mangingisda, wala may uuwi yung barko na yun para ibenta. Anong epekto? Kukunti ang huli. Kukunti, ay hindi na kukunti, wala nang huli. Wala nang may bebenta. Ang mangyayari, mas magugutom ang mga Pilipinong mga hayop kayong mga tanga. O mas convenient sa mangingisda, mas maaga silang makakauwi o makakapagpahinga. No, hindi sila mas maagang makakauwi. Bakit? Kasi uuwi at uuwi din naman sila. Anong mas maagang uuwi? Kunwari nandun sila sa gitna ng dagat. Bibilihin mo yung mga huli nila. So wala na silang huli ngayon, pauwi. Sayang gasolina. Anong gagawin nila? Mag-i-stay pa sila doon. Manghuhuli na naman. And the same process. Pupuntahan na naman ng barko ng Pilipinas. Bibigyan ng gasolina, bibigyan ng mga ayuda. Iuuwi ng barko ng Pilipinas yung isda na huli nila. So anong gagawin ng mga mangingisda doon? Mangingisda ulit. Doon na sila sa gitna ng dagat titira, mga tanga. Uuwi at uuwi pa rin naman sila eh. Mga disadvantage daw. Mas mataas na operation cost. Kailangan ng gobyerno ng mga barko, tauhan, cold storage sa dagat, logistic at fuel. Kita mo na? Dodoble ang gastos eh. Gagastos ka ng tauhan ng gobyerno. Yung maintenance mo ng barko, yung cold storage mo, yung logistic mo, yung gasolina mo, yung ice. Putragis yan, hindi nag-iisip tong gobyerno na to. Tapos, tax ng tax sa kahit ano. Itatax yung mga digital products. Mga putragis kayo. Kung ano-ano ang naiisip nyo para mangolekta ng tax, gumagastos kayo sa mga walang kwentang operasyon para sa gobyerno. Putragis yan. Logistical challenge at panganib. Delikado para sa mga tauhan ng gobyerno na laging pumapalaot. Komplikado ang koordinasyon sa maraming mangingisda at sa iba't ibang lugar. Tama. Yung sinabi ko kanina na kailangan mo pang puntahan yung mga mangingisda isa-isa para bilhin yung kanilang mga huli. Sa halip na iuuwi nila at ibabagsak na lang sa inyo sa isang lugar. Risk ng corruption or over-reporting. Walang transparency kung gaano karami talaga ang huli sa gitna ng dagat. Tama, sino ba naman ang manghuhuli? Sino ba naman ang titingin kung tama pa ba yung mga timbangan? Tama pa ba yung presyo? Kunwari, bibilihin ni gobyerno yung mga nando na pumunta, 50 per kilo. Pagdating sa Pampang, magiging 20 na. Sinong magche-check? Wala namang magche-check. Kung magrereklamo yung mga mangingisda na nandun sa laot, paano pa yan? Anong mapapatunayan nila? Wala. Sabi nila, wala, binili sa amin ng 50 yan eh. Ba't pagdating ng Pampang, sabi nila 70 na? Yun ang sabi. Wala talaga. Corruption na naman to. Grabe. Tingnan nyo tong conclusion ha. Conclusion. Mas maganda, mas epektibo, at mas makakamura ang sitwasyon 1. Ito ay kung maayos na sistema ang pagbili, cold storage at mabilis na bayad mula sa gobyerno. Ang sitwasyon to ay mas mahal at mas komplikado ang execution. Tanginang yan. Napakasimple. So, ang sabi ni ChatGPT, robot, napakasimple ng data na i-enter ko. Alin sa dalawang sitwasyon lang, tanungin mo lang, pag-aralan mo lang, basahin mo lang, hindi mo na kailangang pag-aralan, basahin mo lang, makikita mo na yung ginawa ninyong sistema na pupunta sa dagat, katarantaduhan. Napakasimple. Unang good news ni Yusek Ler Castro, basag ka agad eh. Ano ba naman yan? Ito ang rekomendasyon daw. Gamitin ang sitwasyon 1. Ang sitwasyon natin, again, mangkuhuli yung mga mangingisda natin sa laot at iuuwi nila yung kanilang huli at ibebenta sa gobyerno. Gamitin ang sitwasyon 1 bilang base model pero magdagdag ng mga sumusunod. Ano daw? Cold storage, mobile procurement, fixed price contracts o guarantee na buyers ng mga mangingisda. Apakasimple. I-adapt mo lang yung dating kinagawian na pero
siguraduhin mo lang na yung gobyerno na bibili ay mayroon siyang cold storage hub sa mga landing sites. Mobile procurement vans sa malalayong lugar. Kasi hindi lang naman iisa yung dinadaungan nila. 'Di ba? Paano naman kaya yung mga mangingisda sa kabilang side, sa east coast? Paano naman yung mga mangingisda sa taas, sa northern? Paano yung mga mangingisda sa southern naman ng Pilipinas? Bakit doon lang sa base de Masinloc? Bakit doon lang? Sila lang ba ang merong huli? Sila lang ba ang mangingisda? Paano naman yan? Unfair naman sa mga mangingisda sa northern, southern at saka sa eastern coastline ng Pilipinas o eastern seaboards or sa mga dagat na yan. Unfair naman sa kanila. So selective talaga ang gobyernong ito, no? Bakit sa West Philippines lang? Bakit sa Bajo de Masinloc lang? Na kung saan, meron na ngang gulo na nangyayari doon. Ano para magpakita ka, Tariela? Ng presence mo doon na wala ka namang magawa kahit kung binubomba ka na tapos iiyak ka din? Fixed price contracts o guaranteed buyers para sa mga mangingisda. Dapat meron kayong nakahandang pondo. Para kapag dumaong yung mangingisda, bilhin nyo kaagad. Hindi yung uutangin nyo sa mga mangingisda. O sige, kunin namin yung huli mo. Pero after 1 week kami magbabayad kasi magre-request pa kami ng pondo galing sa national. Ganon. Kalokohan. Ayusin nyo nga yung mga utak ninyo dyan sa Department of Agriculture. 20 pesos na bigas. Ang dami-daming problema. Ang dami-daming Ang dami-dami din yung anomalya. Ang dami-daming criticism sa inyo. Tapos gumawa na naman kayo ng ganito. Ano bang katarantaduhan yan? Yung DA secretary ngayon, fishing tycoon daw. O fishing tycoon. Kaya ginawa mo to? Ganito bang ginagawa mo? Fishing tycoon? Na yung company mo pupunta dun sa laot para bumili? Imposible yan. Hinihintay mo na babagsak sa'yo yung isda at ibebenta mo. Di ba? Ang kalukuhan to, guys. Sobrang kalukuhan, sobrang panluloko sa mga Pilipino harap-harapan ang ginagawa ng gobyernong ito. Tapos para sa food security? Hindi eh. Una sa lahat, uuwi na din naman ng mga mangingisda. Uuwi din naman sila. Doon nyo na salubungin. Hindi nyo na kailang puntahan pa sa gitna ng putang inang... Grabe naman yan. Pupunta pa sa laot? Ano yung magpapabida pa kayo? Hindi na kayo uuwi. Doon na lang kayo. Doon na namin bibilhin yung mga huli ninyo. Pagawan nyo na ng bahay sa gitna ng dagat. Para hindi na sila umuwi. Doon na sila tumira. Mangisda sila ng mangisda doon. At doon nyo na lang bilhin. Ganun ba ang gusto ninyo? Ano ba yung katarantaduhan na to?